What's up mga repa? Kung hanap niyo yung kwentuhan tungkol sa music, reaksyon sa paborito niyong rap battle o gusto lang ng good vibes at tawanan, sakto ang pasok niyo dito sa channel ko. Ako nga pala si Shinichi at welcome sa ating tambayan, ang The Roundup. Pangwalong episode na to ng The Roundup, no? At sa pagkakataon na to, itutuloy natin ang pag-review sa Langit Tupa tournament ng Flip Top. Bagong tournament to ng Flip Top, no? Sa mga di nakakanood, panoorin niyo yung previous video ko. Review ko yung Boys Luth versus Japo. Yun, no? Sa mga hindi nakakaalam pa, ito yung bagong tournament ng Flip Top, no? Nagsimula to ngayong taon na to, 2026. So, subaybayan nyo yung mga bagong sibol na MC ng Flip Top, no? At mukhang yung magcha-champion dito or yung mga naka-line up dito sa Langit Lupa tournament, sure na pasok na siguro sa flip top, no? O may posibilidad na makita pa natin sila sa mga susunod na event, no? Kasi mukhang solid yung mga battle MC or yung mga baguhan na kasali dito sa Langit Lupa, no? Yun, wala nang maraming paligoy-ligoy pa, no? Ang ire-review natin ngayon ay Balts versus Exodus. First round din to ng Langit Lupa tournament, no? Game. Pagsuporta, pagtangkilik, pag-appreciate sa mga ganitong MCs. At shoutout syempre sa mga represent collab. Sa kanan ko, Digmaan Battle League represent para sa inyo. Galing pa ng Jensen, mag-iay tayo lahat para kay Exodus. Kalupitan sa pagbara na parang nakamaskara. Di alam ko sa tatama, tila nakadoble karang uubra na tila obra. Mahika kabra kadabra, brigada kung nakamantra. Hawak namin kanila. Digmaan, Exodus, shoutout Hi Babu Bades, kay Tats Maven, Secreto, Article Crypted, Course, mamaya na yung iba. Sa kaliwa naman, galing pang Anonas QC para sa inyo. Pulo, Battle League represent, mag-iay tayo lahat para kay Bolts. Kapag di naman dudumina, pag gantuan laro, manood ka na lang. Para naman makaiwas ka sa bala ng batang Anonas, matik ka na to. Yo, Balts! Ito pala ay ano, no? Digmaan Battle League versus Pulo Battle League, no? Luzon versus Visayas ulit. HD, Mantra, Buwids, Free School, shoutout kay Jess Real, shoutout sa mga mag-anak ko, shoutout sa mga trabaho. Let's do this. Shoutout sa Crown Manila High Minds Real Jokes Clothing. Kung di ako nagkakamali, si Exodus ay back-to-back champ. Tapos si Balts naman ay champion sa Pulo. Flip Top Beer, syempre tikman nyo yan. At shoutout sa lahat ng mga ibang represent collab. Bagong labas nga pala, represent collab sa kasama linya-linya. Silipin yung mga disenyo nila. Available din sila ngayon. At Yeah, shoutout sa lahat ng sponsor ng Flip Top, no? Lalong-lalo na kay Enigma, shoutout sa iyo. kita-kits rin tayo syempre sa second sight na parating sa April. Nanalo ng coin toss si Exodus. Pinili niya ba una si Bolts? Tig 2 minuto dapat. Pakinggan natin unang banat. Bolts. Yeah! Ciao! Round 1 ng tour na! Dayo agad yung binigay ni Enigma. Malas mo na tapat ka sa Tagalog na may tira. Dapat na natili ka na lang sa pinanggalingan mo na liga. Ako yung rason ba't sinasabihan mga probinsyanong kagaya mong huwag makipagsapalaran sa Manila. Kasi taga Mindanao. Kaya lugar niya iyabang malamang sa malamang. Tipong taga Mindanao kaya ibang klase yung karahasan. Pero alam mo yung rason ba't nakatayo ka pa dyan? Kasi pag may tinutumba sa Manila, kailangan magmukha ka munang nalaban. Pagkaputok may matutumba, mga galos mong matatanggap, di na mabubura. Tatagos ka lang sa akin, boy, pagganap ka ng kaluluwa. Pwede mong asarin pagiging Tagalog ko ng sagad. Sanay ako mambalahura. Pagkakamalan nyo akong kumakain ng pagpag. Kasi nilalamon ko basura. Paano mananalo yung Bisaya? Eh di naman ako si Cripply. Matik, magigigi, magiging 50-50. 4K reso ng flip-top videos, di ba? Pag binalian ko to ng leeg, mapapanood nyo 360. Malamang... Okay. Unang minuto ni Balts, no? Nandun yung aggression, tsaka yung mga solid na punchline niya, no? Sa tingin ko yung pinakamalakas na nabanggit niya dito sa simula yung kumakain ng pagpag.
Kasi ang tingin niya kay Exodus basura, ngayon kinakain na siya ni Balts kasi nga Tagalog tapos yung sa, yun yung pang-asar sa mga Tagalog 'no, yung kumakain ng, pagpag. Okey. Bukod dun yung isa pa na na punchline niya, yung nakalimutan ko, pero balik natin ng konti. Kumakain ng ng kaluluwa. Ito yung ganap ka ng, kaluluwa. Tatagos ka lang sa akin, boy, pagganap ka ng kaluluwa. Ayun, du parang umano pa siya 'no, dumikit pa siya dun sa kaluluwa, parang, may kasi nagpapagpag kapag sa mga galing kang patay ta's magpapagpag ka, tapos yun nga kaluluwa. Tapos bago dumating dito sa, linya na yon or sa punchline na kumakain ng pagpag, nanlaban dun muna sa pag bakit buhay ka pa, dito sa Manila kailangan muna pagmumukhain kang laban bago ka patayin, gano'n. Balik natin konti. Asan? Pero alam mo yung rason ba't nakatayo ka pa dyan? Eto. Kasi pag may tinutumba sa Manila, kailangan magmukha ka munang nalaban. Oo. Pagkaputok may matutumba, mga galos mong matatanggap, di na mabubura. Tatagos ka lang sa akin, boy, pagganap ka ng kaluluwa. Pwede mong asarin pagiging Tagalog ko ng sagad. Sanay ako mambalahura. Pagkakamalan nyo akong kumakain ng pagpag. Kasi nilalamon ko basura. Paano mananalo yung Bisaya? Eh di naman ako si Cripply. Matik, magigigi, magiging 50-50. 4K reso ng flip-top videos, di ba? Pag binalian ko to ng leeg, mapapanood nyo 360. Malamang aasarin mong bata to ni Shernan, yung titong nag-comedy. Magmumukha talaga akong tuta ng Dalmatian kasi I got the dog in me. Si Shernan Kupal! Si Shernan maraming issue. Si Shernan baka, si Shernan Dalmatian, si Shernan Drip God. Kung puro ganyan lang, malabo nang makasugat to. Kasi wala namang kinalaman mga issue ni Shernan sa kalidad ng sulat ko. Gandang punto nun 'no? Kasi galing nga sa Pulo si, Baltz and, alam naman natin na yung Pulo is ang founder niyan is si Shernan. Si Shernan maraming, issue 'no, ta's parang alam ni, Baltz na gagamitin yun ni Exodus sa kanya 'no, at parang dini-disarm na ni Baltz yung mga anggulo na puwedeng gamitin sa kanya ni Exodus. Katulad din nung sa kanina yung nabanggit niya about sa Mindanao, yung karahasan, yun lang yung babanggitin mo. Gano'n yung ginagawa ni, Baltz dito 'no, sinusubukan niyang i-predict yung mga anggulo or gagamitin sa kanyang bala ni Exodus. Magandang punto 'yan para kay Baltz kasi wala nga namang kinalaman si Shernan sa kalidad ng sulat niya or sa galing niya 'no. Kasi kung sumali ka ng motos dito, magmumukha ka lamang nalibangan. Kung sa FRBL may panibago na naman silang Bisayang isasali sa paligsahan. Kung sa Pulo naman doon na din ang iyong magiging himlayan. Magkaiba tayo ng timbangan. Sanay ka sa provincial rate, boy, iba dito yung bigayan. Racist ba? Tanga reality check lang. Hanggat di naiintindihan ng karamihan niyan sulat mo, mananatili na hiwaga. Hanggat hindi Tagalog at Ingles ang gamit mo, ang tingin sa gawa mo pantimawa. Kahit anong tiyaga, di ka magkakaroon ng nilaga. Masakit talagang isiping, di ka tatagos pa mainstream hanggat di mo hinuhubad ang pagiging Bisaya. Pero Exodus, welcome dito sa amin ah. Kung saan kadalasan sa mga rapper maging current god ang hangarin. Bastusin ang magulang ng kalaban ay normal na Sa tingin ko yung ano na yun, yung anggulo na yun is okey naman siya. Parang ang pinupunto lang ni Baltz dun is, walang saysay yung pagiging magaling mo kung di ka naman naintindihan, parang gano'n. Or di ka naman naa-appreciate ng karamihan 'no. gawain. May Balik ko lang konti. naging current god ang hangarin. Bastusin ang magulang ng kalaban ay normal na gawain. May nangangalon niya, may pumapatay, magnanakaw at marami ring sinungaling. Oh, walang nakikinig sa 10 utos. In short, walang may paki sa verses pag sa Exodus nang galing. Exodus
ang puta, tanga, sobra mong funny! Yun ata yung pinakamalakas na punchline niya dito. Walang may paki sa verses kung sa Exodus nang galing. Dala mo 10 utos, dala ko batas ni Hammurabi! Eto na, papaulan na siya. Reference ng Dionela, tangina na ito, gay as fuck. Pwes makakapagdasal ka pang bakla ka, pero di ka na makakapag-amen. Andito na kasi yung sniper, kaya magkakaroon ng mayhem. Asintado to, kaya sa'kin di ka safe, man. Mag-isa ka lang nasasalo ng bala ko, kahit pronouns mo ay they, them. Flip-top game! Round 1 pa lang, pinakita ko na kung sinong champion ang mas matindi at malupit. Tinamaan ng lintek siya'y punit. Di mo na to kayang ipilit, matsupe. Si Enigma kanina pa may hawak ng cellphone, binubuk ka na ng ticket pa uwi! Tangin ang lakas ng ender ni Bat. Parang nakita niya ata humawak ng cellphone si Enigma. O kanina pa talaga. Hindi ko napansin eh. Teka. Pero parang nakababa kasi. Dito kasi tinaas ni Enigma eh. Up game! Ayan o. Round 1 pa lang, pinakita ko na kung sinong champion ang mas matindi at malupit. Ayun, humawak ng Tinamaan cellphone. ng lintek siya'y punit. Umawak ng cellphone si Enigma bigla nung alam niyang patapos na yung round ni Bats. Kasi tinitignan niya yung oras. So, ngayon si Bats, puta nagawa niya ng ano yun. No? Parang na-predict ni Bats na mahahawak ng cellphone si Di mo Enigma. na to kayang ipilit, matsupe. Si Enigma kanina pa may hawak ng cellphone, binubuk ka na ng ticket pa uwi. Lalong napaganda yung ender ni Bats dahil umawak talaga si Enigma ng cellphone. Ina. Parang yun yung pumatay na punchline, tas saktong ender pa yun. Unang banat, pakinggan natin! Tapos may bangs. Teka lang. Bago natin panoorin yung round 1 ni Exodus, no? Ang ina ng round 1 ni Bart, sobrang lakas nun yan. Perfect round. Perfect round. Yan lang masasabi ko. 10/10. Pakinggan natin. Exodus. Pero okay naman, bay. Para pagkatapos ng laban na to, at least kahit papano may linya kang pumapantay. Provincial rate? Huh? Provincial rate daw probinsya. Provincial rate daw yung trabaho. Sinasabi sa looban. Anong provincial rate? E-teacher ako sa Caloocan. Bubong. Diba, boss? Okay sana yung rebut. Pero sa tingin ko mali kasi yung words na ginamit ni Exodus dun sa ano na yun, no? Sa rebut na yun. Pero dahil nga rebuttal siya on the spot. Wala, syempre hindi mo na maano yung mga tamang words na gagamitin. Pero parang sobrang mali kasi. Parang sabi niya is provincial rate daw yung trabaho. Hindi naman trabaho yung provincial rate, 'di ba? Parang ganoon. Tangina nito eh. Tas Bisaya na naman, Bisaya. Tangina nito eh. Hahay, puro na lang Bisaya. Sinasabing mahiwaga. Nang lalait ng Bisaya, tas yung jowa mukhang Bisaya. Kaya di mo sukat akalain. Kasi kahit maging saging jowa mo, di ko yan titirahin. Game? Galing dulo pa ng mapa na parito. Ngunit di para sa hiyawan, tinawagan, tong bagito. Gusto ni boss daw ay hidwaan. Pagkat Baltazar sa general, may kukumparado ng biglaan. Pues tandaan mong walang kwenta yung sulat Baltazar kung usapan na digmaan. O ulo mo yung kapalit, because tonight, I will get that. Malamig weather kay may dana, pagkasuntok, talsik yung ngipin at gagawin ko yun na pen. Dan, ano napunta ba sa ngipin? Abay, nanananggal daw to ng bracket kasi nga daw braces to. Tinadawit sa kabatil niya, yabang niya pa, oh. Pues sa aking sasabihin ay sampal ito sa'yo. Bals na sa patalasan na kami ng pangil, abang inuhulma mo, pangipin mo. Ito real talk lang. 2 beses ako nag-champion sa loob lang ng 1 taon. Pero di ako nagmamayabang sa'yo. Per
first, mag-almost 2 minutes na ano, isa't kalahating, minuto na yung round ni, Exodus dito pero parang, hindi ko pa nararamdaman 'no, nandun naman yung aggression niya. Wala lang akong makuha na, ah, na punchline talaga na pandiinan 'no, hindi katulad nung kay Buds kanina. Meron kaagad sa unang, minuto 'no, yung sa pagpag. Ang ganda kasi ng pagkakatahi nung mga punchlines ni, Baltz, eh, nung mga linya niya, eh. Dito kay Exodus parang ano, sinimulan niya kasi sa rebuttal na parang sa tingin ko hindi pay off. Ika nga ni Katana na kung hindi ba talaga tsamba pa stall dalawahin mo. Teka, galing pala to. Sa ligang wala. Yun yung pinupunto niya dito, dalawahin mo. So siya nga yung back to back champion. Si Exodus. Pero si Bats isa lang. Damayan. Pwe, ako'y walang paki dyan. Malas mo lang. Natapat ka sa general na sanay pumatay kahit padamay sibilyan. At yun yung pinagkaiba namin. Sa mga wala dyang alam. Nakipagbuno ako sa battle. Nag-champion ng 2 beses nang makilala man lang. Habang ikaw, sinubo na sa'yo lahat para mag-champion. Nang maireto ka kay Ari, kaya wag kang feeling halang. Tandaan mong tinakbo ko, karera ko. Habang ikaw, nilakad ka lang. Ano ka, Walker Bay? Galing sa ligang walang damayan? Ano yan? Shernan vibes? Shernan, bilib ka masyado dito? Lecheng hype, now say goodbye. Sisibakin ko bata mo sa pulo na parang Epstein Files. Kasi... Yun. Kasi Doon lumanding no sa ano. Parang yung palang nakikita kong ano, punchline ni Exodus na maganda no. Or kayang tumapat dun sa unang ano ni Baltz. kahit ang bata niya, ganun ka ka-walk type. Kinailangan mong tsupain yung may spot nang magkaroon ka ng spotlight. Hoy, bano! No match ka sa akin, tropa. Kasi kailangan ka pang bihisan ng drip god para sa akin makaporma, o ba? Parang medyo naaano dito yung sa angles no kasi sinabi na dito ni Baltz na anong kinalaman ng issue ni Shernan sa kalidad ng sulat ko tapos ngayon parang ginagamit ni Exodus yung mga panglalait kay Shernan no yung spot, alam naman natin yung sakit ni Shernan tapos yung isa nakalimutan ko Drift God yun. O baka sabihin na kaya ako nakapasok dahil kay Tats. At kung idadawit mo sa laban, tanging sagot ko, fuck you, Tats, hindi kita kailangan. Kahit i-connect mo man kay article, sikreto course, sa akin wala yang Medyo ironic yun no kasi parang shoutout niya si Tats kanina tapos pinakyawan niya. kaso. Pagkat wala akong boss, baril ko lang yung may amo. Pero hindi! Round 1 pa lang to, di ko pa trip mag-gun bars. Kaya pasensya ka na, sir. Dala ko lang na sandata ngayong gabi ay pagiging champion caliber sa mga kasali sa tournament. Wala kayong takas sa kamatayan, di nyo matatakasan. Tandaan yung makakapunta na kayo ng langit pag namatay kayo sa digmaan. Ano ba na? Pagin natin! Okay naman. Pero sa tingin ko nakuha ni Baltz yung round 1. Malaki yung lamang. Dahil sa ender pa lang ni Baltz at kukumparing ender ni Exodus, malaki yung lamang dahil nagmukhang freestyle yung ano or kahit na hindi freestyle yon predicted ni Baltz yung gagawin ni Enigma. Yun, sa tingin ko Baltz round 1. Malinaw. Yo! Tinatanggi pa na Bisaya siya, oh. Kalokohan. Payag kayo, ganyan itsura ng mga teacher sa Caloocan. Yo! Gusto ko sana magpaka-Nate man, eh. Tipong kakantutin ko yung babae mo tas wala kang magagawa para maangas yung dating. Kaso Bisaya ka nga pala, kakantutin ko na lang yung paborito mong puno ng saging.
O kakantutin sa harap mo habang mga kamay ay nakagapos. Sa paborito mong puno ako magpaparaos. Di titigil hanggat mga tamod ko ay di pa umaagos. Pag kontento na ako, parang buwakaw, imamoy tay cake ko pagkatapos. Dapat sa'yo, pinapanood na mga AI videos na pantrentahin. Tipong, Boss, ako to, si puno ng saging. Huwag mo naman akong kantutin. Tangabagay ka maging laughing stock. Sa laro, isa kang fucking whack. Awit Brad, kamukha mo mga sumasali sa Money Hunt. Di ubra yan, dala mong stilo G. Kahit umabot pa tayo ng trilogy, paano mananalo sa yang stana, yan triple B? Kasi tunog lip cram, tunog supremo, tunog Castillo, tunog Pilos, tunog Arson, tunog Terdi, tunog Class G, tunog Espero. Ang dami niyong meron niyan, parang sakit na walang cure. Di yan tunog Motus. Ang tawag dyan, tunog amateur. Di lang yan basta stereotype, mga ganyan tunog amateur ang di ko like. Pukin ang inang rapper yan, tunog POI. Istilong bay. Huwag ka na umentra. Gamit na yung ganyan sa eksena. Dahil sa inyo, hala talaga ni Looney, may paki kami sa meta. Well, fuck meta. Papakitaan ko to paano gumawa ng mga highlight. Yung walang halo na style bite. Papatayin ko to ng live para lang baliin mga meta community guidelines. Pero gagayahin ko na kayo mag-flow. Kahit para lang gago. Aking napagtanto. Kadiri pala yung ganto. Pag tinuloy-tuloy ko pa rin to, parang may chance mo na akong matalo. Pag tinuloy-tuloy ko pa rin, parang magkakapuki na ako. Ang inan to, di nagpapalit ng cadence at flow. Ganyan lang. Topic na dito ni Balts yung pagiging pagkakapare-parehas ng tunog ng mga bago. No? O parang sinasabi niya na hindi na yan tunog tunog Motus. Ano na yan? Tunog tawag doon, common. Siya all night long. Kumbaga sa motor laging todo si linyador kaya nakakangalay paglaon. Para kang story ang laging nasa climax. Ni walang rising of falling action. Nakakaumay ka naman dong. Di ka marunong magpalit ng gear, di ka bagay sa ahon. Di lang cadence eh. Ultimo kilos pa. Ganda rin, no? Hindi ka bagay magpalit, hindi ka marunong magpalit ng gear, di ka bagay sa ahon. Kasi alam naman natin na pagpaahon, talaga magpapalit ka ng gear. Para mas hindi mahirapan yung makina. Pag nag-rap, kinakarbon. Dapat manahimik ka na lang sa Gedli. Kung nakaka-copyright lang yung hand gestures, paldo na sana si Terdi. Nakakairita yung itsura mong pandukha. Sarap kulatain ng kaliwat kanan, may kasama pandura. Di titigil hanggat di lasog-lasog at mga matay malapit ng maluwa. Puro ulo lang yung tama lang pake kung maluwa. Magiging malubha. Pag di ka na nila mamukaan, congrats! Wala ka na rin kamukha. Time. Get the Ano ang bahala at pakinggan natin? Mas gusto ko yung round 1 ni Balts kaysa sa round 2 niya. Parang ano, parang okay naman yung mga punchlines na ano, regarding dun sa magkakatunog, ganun. Pero feeling ko hindi worth it yun para dun sa punchline sa dulo na wala ka na rin kamukha, ganun. Yeah, hindi siya ano, okay siya, pero parang mas malakas lang yung round 1 ni Balts kaysa sa round 2. Pakinggan natin round 2 ni Exodus. Ay, pagiging teacher. Grabe, yun na yung bara niya para pang-upak. Tandaan mo, wala sa itsura pagiging teacher, kundi sa laman ng iyong utak. Tandaan mo, abay gago pala to. Mas pipiliin ko na lang maging Bisayang professional kaysa maging broke na Tagalog kagaya mo. Siya daw yung yang stana. Yang stana? Huh. Nakakasulasok. Yang stana sa BGC kasi sa tournament hindi ka rin makakapasok. Game! Yung stana sa BGC kasi sa tournament di ka na makakapasok.
Sa tingin ko, sa tingin ko, hindi lumahanding yun, no? Kasi parang pasok naman na si Bal sa tournament. Pasok na siya sa liga ng flip top or sa tournament na langit lupa. Kaya parang hindi siya lumahanding. Middle name neto, Puno. Ah, shit. Wala na yung saging. Middle name neto, Puno. Malas mo lang at natapat ka sa Bisaya nang di mo sukat akalain. Sibak sa akin tong puno na parang puno lang ng sagde. Sa katunayan, may dalawang klase ng Bisaya at oo, totoo yung may nagbubutas para may matira. Hindi niya na tinuloy yung sa puno ng saging, no? Pero sa tingin ko kasi masyado na ring gasgas yung mga ganong angulo, no? Sa Bisaya, puno ng saging. Parang tas sa Tagalog pagpag. Siguro okay siya kung magagamit mo siya ng creative, no? Katulad nung kay Balz kanina, ginamitan niya pa ng double meaning sa pagpag. Tas dito naman parang literal lang na ng saging. Pero meron pa naman siyang kadugtong, pakinggan natin. Dalawang klase ng Bisaya at oo, totoo yung may nagbubutas para may matira. Example, si Zenlock, di ba? Si Article Clifted. Pero Balz, ibang klase to na Bisaya kung saan ako nanggaling. Ako yung klase ng Bisaya na ginagawang punching bag yung saging. Kahit ikaw ay ngumawa tong aking kusa, sa sentido mo ay didiin. Walang magagawa yung langit lupa kung sa impyerno kita ililibing. Sabihan mo man tong ignorante o taga-bukid, di ko yan iibahin. Sinasabihang taga-bukid pagkat sa kultura ay madaming tinanim. Kaya't malabo to na mabanas. Subukan mo sa akin mag-angas. At kung may problema ka sa Bisaya, kausapin mo ko sa labas. Kasi di na ako magugulat kung ianggil sa akin si Pacquiao. Pues oo, ako yung Pacquiao sa langit lupa, mga putang ina nyo. Pagkat galing sa baba, inakyat ko division nyo para talunin lang kayo. Bonus round lang daw ako sa mga comments. Bonus round lang daw ako? Yan ay walang kwentang argumento. Matatawag pa ba na bisakol kung sumasabay na ako sa metro? Sagrado bawat pahina, iba laman ang aking berso. Ako yung tinutukoy ni Katana na bayulenting Diyos galing lumang testamento. Antimano, sigurado, biyak ang kanyang ulo. Tsak basag tong pedo, wasak na parang Lego. Ako'y batak sa kada tiyempo habang rap mo tol pang liempo. Ramdam pagiging champion ko, Vasily Lomachenko. Habang ikaw ay sobrang pussy, para bang Charis Pimpenko o di kaya Robledo. Ibabalik ko itong wak na para bang ribat ni Delo. At kung usapang multi malalulit sak maestro, sa tong kalaban mo guro, pinakitaan ka magdemo. Sumakto yun sa ni Balz kanina, no? Magkakatunog kayo. Tapos biglang pinakitaan ni Exodus ng flow at saka ng multi. Pucha. Sumakto yun. Tingin ko round 2 Balz na. Di pa tapos pero tingin ko round 2 Exodus. Grabe. Upset! Tangina upset. Pinakitaan ka mag-demo? O, teacher po ako. Tapos binigyan mo ng rep and free school? Ako'y bigla ang naasar. Kasi kung hanggang ngayon ay rep and free school ka pa rin, abay hindi ka pa aral. Pwestong leksyon rin ka sa ulo. Matitesting sa paglikom. Puputulin yung ulo bago kainin. Parang nagpo-food trip lang ng hipon. Di mo feel yon. Kasi feel na feel mong diamante ka, di ba? Pwes ba itutugma natin sa outfit? Teka, bakit nagdalag? Check natin. Okay. Lalagyan ng exong diamond na parang logo lang ng hype beat. Malas mo lang. Sa sobrang dami nyo, ikaw yung unang mabiberginan. Pagkamatay mo, parang pag-alok ni Sir Arik ng battle, hindi mo pwedeng tanggihan. Huling banat, pakinggan natin! Round 1 Balz, round 2 malino kay Exodus. Shit.
Tignan natin round 3 ni Balts. Magandang laban to, dikdikan. Hindi rin nagpapadarag si Exodus. Tangina mga banat dyan, halatang di na makakasulong. Anong di tatagos yung Yangstana, yung venue sa Mandaluyong? Pulo versus digmaan. Napasabi na lang talaga ako ng what the hell. Hindi ko nga kayo naiintindihan pag nagbibisaya kayo sa battle. Pero lengguwahe mong gamit, di ko na kailangan matutunan pa aber. Wala naman ng language barrier pag pinakausap na kita sa nguso ng barel. Oh, nakinig ako sa mga battle ng digmaan. Mga MC doon ang hihina ng bato. Nag-upload ba kayo ng battle? Sino ba kasi nagpapaload sa mga putang inanto? Nag-upload pa kasi kahit sobrang lame na. Pag pinaloadan nyo to, text at Are. Anyari? tawag lang, wag nyo na samahan ng data. 2024 yung finals, tas 2025 na upload tangin ng LT sir. Maglag yun ah. Ulitin natin. 2024 yung pinaloadan nyo to, text at upload ba kayo ng battle? Sino ba kasi nagpapaload sa mga putang inanto? Nag-upload pa kasi kahit sobrang lame na. Pag pinaloadan nyo to, text at tawag lang, wag nyo na samahan ng data. 2024 yung finals, tas 2025 na upload tangin ng LT sir. Ganyan talaga nangyayari pag yung load sa inyo, matagal mag-register, ano? Hindi nakakatawa yung mga sinasabi kong linya. Tanga, kailangan ko pa yung laitin para lang may ma-curious manood sa nire-representa mong liga. Kasi kung usapang underground leagues, di kayo kasama. Paano ako matatakot? Sa All Things Battle Rap, sa Verso o sa Reddit ni hindi kayo umaabot. Wala kayo nagawang ingay. Hindi naging usapan ng mga Tagalog. Paano mo sasabihing matindi yung digmaan? Wala nga kaming narinig na pasabog. Oo, walang pasabog. Kumbaga sa tunay na digmaan, wala kayong mga balat kanyo notang kinapansakop kasi ang hina ng mga paandar. Walang mabigat na lumalapag sa digmaan kaya wala ring nararadar. Nakakaasar. Wala kaming ideya sa inyo, hindi kayo lumabas kahit anong scroll ko pa sa newsfeed ko. Paano walang interesado sa Duranyong walang halong sining? Ba't ko pagagalingan mambaon, binaon na kayo ng algorithm? Kahit anong gimmick, ibabalik pa rin kita dyan sa pang-unggoy yung enclosure. Pag nagdilim na paningin ko, wala na rin kayong exposure. Para kang tinamaan ng pang-home run, kaso gamit ko ay crowbar, tatapat sa akin ay no van. Alam mo na dopar, tahimik sa akin yung digmaan, parang Cold War. Mapa-Amerika, Iran, Israel o Palestine, pakitaas naman kami nyo. Isa rin kayo sa gusto na matapos yung hidwaan. Pakitaas, oh. O di ako lumis sa topic ng biglaan. Diyan pa lang, alam mo na walang may gusto ng digmaan. Kaya Enigma! Next year, magsali ka ulit na ng mga tagidigmaan para meron na naman kaming batukan. Pero kung gusto mo makakita ng malulupit na rookie, ipalit mo mga taga-kuhagaguhan. Joe, ito'y lumang tipan laban sa bago. Alam nyo na siguro kung saan to papunta. Kung lumabas na yung Haring Baltasar sa storya, alam nyo yung Exodus tapos na. Yung kuwagaguhan, ano rin yun, no? Battle League din yun, no? Parang puro Gen Z mga nandun eh. Parang may mga clips ako na napapanood sa kuwagaguhan. Magagaling din yung mga ano ron, MC dun. Round 1, pinakita ko kung sinong champion na mas heavyweight yung. Round 2, in-expose ko yung flow mong, wala man lang variation. Round 3, pinakita ko gaano kawak yung digmaan ng walang halong hesitation. Dito allegation, nalagpasan ko na yung Exodus kasi sulat ko punong-puno ng revelation. Tangina. Tangina mo!
Sa bracket na to, lahat kayo pagkain! Hoy, Jabo! Ilalaglag ko na to para di masabihan mahina yung batch natin! Yo! Kanina pa nakabook yung ticket mo pa uwi! Ipasa mo na lang yung entry mo sa POI na nakakuble! Di ka bagay sa big stage, wag ka nang makulit! Na yung binaon na kita, balik underground ka na ulit! Time, get the fuck out of here! Ang lakas nung revelation punchline. Tangina, lakas ng round 3 ni Balts. Tingin ko kapantay yun ng round 1 niya. Tapos binalik niya pa uli yung ticket mo pa uwi. Kanina pa nakabook. Binalik niya pa uli yun. Eto, simpleng ribat. Ticket daw sa pauwi. Tapos ito, sure hit. At least kami pinairoplano, kayo pinag-move it. Nag-hotel pa kami. Pero isa lang yung kama, putang ina. Yo! Nanood daw siya ng digmaan. Putang ina. Salamat ah. Okay, round 3 game! Andito daw siya para pabilibin yung crowd nang masabihang merong arit. Pues kung andito ka para sa crowd, andito ako para pabilibin si Arik. At yun yung mga bagay na hindi nyo nagawa. Yung kagrupo mong nagsabing parating pa lang kami, ayun nagkalat mukhang tanga. Biruin mo, binigyan na kayo dito ng mahigit 1 minutes. Abay, ang swerte nyo na. Binigyan niya na nga sa inyo lahat, ngunit sinayang nyo pa. Kaya binigyan niya na nga sa inyo lahat, ngunit sinayang nyo pa. Yun lang. Dito daw siya, Tangina mo, yun lang. Joke. Fuck. Binigyan niya na nga sa inyo lahat, ngunit sinayang nyo pa. Tangina, ironic, no? Ang last na sinabi niya, binigay niya na nga sa inyo lahat, pero sinayang niyo pa. Tapos ngayon, parang siya yung nanghihinayang, yung ano niya, lyrics siya na wala, men. Tangina, ironic. Andito daw siya para sa crowd nang masabihang merong arit. Pues kung andito ka para sa crowd, andito ako para pabilibin si Arik. At yun yung mga bagay na hindi nyo nagawa. Yung kagrupo mo nagsabing parating pa lang kami, ayun nagkalat mukhang tanga. Biruin mo. Binigyan na kayo dito ng Nulit niya dito, no? mahigit 1 minutes. Abay, ang swerte nyo na. Binigay niya na nga sa inyo lahat, ngunit sinayang nyo pa. Kaya di mo ako masisisi, boss. Kasi binigay mo sa hindi deserving yung matagal naming hangarin. Nakafocus lang si Arik sa inyo habang nakalimutan niya sa amin. Hindi sa ako'y mahangin. Pero alam mo ba gano'ng kabastos para sa akin? Sinusubuan na kayo ni Arik ng pagkain, may nahuhulog pa na kanin. Tangina, sayang. Magkaiba tayo. Sayang yun. Kung nabanggit sana yun ng, ano, no, ng walang choke. Mas malakas sana yun eh. Sayang. Nawala tuloy yung, believability nung linya. Yun ang hangarin. Sampal pa nga sa'yo kung susumahin. Kasi pangarap mong makalapit ka sa flip-top habang yung flip-top mismo lumapit para sa akin. Kaya di na bago. Kung sasabihin nito, anong parating pa lang kami, andito na ako ngayon. Ang tagal nyo nang naglalakbay. Pues pakisabi sa grupo mo na kung parating pa lang kayo, matagal na ako dito nag-aantay. Sa mga nagsasabing ito'y Tagalog versus Bisaya, yan ay walang kwentang pakulo. Pagkatawak mo lang ay isang isla, kukulangin yung bit-bit mo na sulo. Dadanak dito ng dugo. Sinetap ka ng presidente na kupo. Alam niya kasing walang takas sa digmaan kung maliit lang yung pulo. Saktong galing sa amin yung lindol, kaya sit down. Mayayanig buong pulo, ngayong dumating yung the big one. Ano, puro ba pulo? Yung angle ba di malakas? Hindi, pinuno ko lang ng bars itong pulo, parang kulungang Alcatraz. At kung maiinis ka, yan ay nakaplano ng ikaw ay matrigger. Sinadya kong ikutin yung pulo, nagmisto lang Philippine Looper, di ba? Proud ka sa liga nyo? Pues last night mo na to, kasi kung pulo lang bit-bit mo, yung sa akin archipelago. Pinasiba ka sa isang dayo, magmimili
Pinistula kang bitch. Di ko tinutukoy FB Reels when I give you some clips. Kaya bang, rekta sa puso, mga bala sinilid. Bang, isa sa nguso, sabay putok sa iyong bibig. Bang, ganong katuso, mga bala tumagos sa may liig. Sa sobrang daming bang, abay, meron bang napulot? Sa sobrang daming bang, Ito ata yung fake choke. Sayang, no? Nag-choke talaga siya, tas round 3 niya may fake choke siya. Halata eh. sa sobrang daming bang, abay, meron bang napulot? Sorry boss, binilang ko lang kung ilang basyo yung nahulog. Obvious eh. Obvious yung fake choke na yun. Kanina choke talaga eh. Galing pa ng timog, sanay sa sunog baga. Batang probinsyano na yung sungay, di yung maba. Repin ko ay mabubades, itatak nyo yan sa mapa. At general galing digmaan na parito para magtanim ng bala. Time. Time lang dapat yan para sa laban na yun! Round 3, malinaw na Balts. Sayang yung mga linya ni Exodus, no? Ang laki nung inulit niya na linya dun. Sa tingin ko, medyo dikit pa yung round 3 pa kung hindi siya choke dun, no? Pero, yun, 1 and 3, malinaw. Balts. Taka na nung Langit Lupa tournament, ang daming magagaling. Subaybayan niyo yung tournament na yan, no? Yeah. Yun, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa panonood ng Balts versus Exodus. Yeah, peace out.